Hello mga Kadunatics! Viral ngayon ang picture ni Tatay Digong na ginamit sa pangangampanya ng isang mayor sa Taiwan. Can you imagine? Ang Jaguar ni Tatay Digong gusto niyang gayahin. Kaya sinama niyang picture ni Tatay Digong at yung Jaguar niya. At alam niyo ba? Nag-viral. Grabe talaga ang lakas ng karisma ni Tatay Digong, di ba? Piruin mo. Ikapikat si Tatay Digong, wala pa ako nakitang leader sa Pilipinas na ginaya ng ibang bansa. First time si Tatay Digong, iba talaga yung impact niya sa Jaguar. Alam naman natin sa panahon ni Tatay Digong, I'm not saying 100% pero safe na safe yung feeling namin noon. Kaya nakakasaya lang panoorin na may mga ganitong mga liderato na ginagaya si Tatay Digong, especially sa Jaguar niya. Especially sa Jaguar niya, panoorin natin yung video. Naging viral ang isang kandidato sa Taiwan matapos gamitin ang larawan ni Pangulong Duterte sa kanyang campaign ad. Ayon sa kandidatong si Ren Chi-chen, hinahangaan niya ang determinasyon ng Pangulo ng Pilipinas para masugpo ang problema ng drogas sa bansa. Wow. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Bukod sa pagiging kontrobersyal, si Pangulong Rodrigo Duterte na yata ang pinakasikat na naging presidente ng Pilipinas. Kahit na napakarami nitong kritiko, hindi may kakayla na marami ang humahanga sa kanyang mga pulisiya. Ang katunayan dito sa Taiwan, isang city council president ang isinama pa si Pangulong Duterte sa kanyang pangangampanya. Si Ren Chi-chen ay tumatakbong city council representative ng Hualien City, isang siyudad sa east coast ng Taiwan na may 230,000 na mamamayan. Aniya, ginamit niya ang larawan sa kanyang campaign ad dahil sa kilala si Presidente Duterte sa pagsusulong ng kampanya kontra illegal na droga. Not only in Taiwan but now around the world, drug abuse is rampant, especially to let the next generation not to have contact with drugs. I am also concerned about the next generation's future. That's why we are spreading anti-drug awareness. We are hoping that our next generation and our citizens could live a drug-free environment. Ayon kay Chen, sa pamamagitan nito ay mas maipapaalam niya sa mga mamamayan ng Taiwan ang masamang idudulot ng ipinagbabawal na gamot sa buhay ng tao. Sang-ayon naman ng ilang Taiwanese sa campaign ad ni Chen at sa war on drugs ni Presidente Duterte. I personally approve President Duterte's ways of solving problems. I think he have a lot of guts. I really like his determination on fighting drugs. That's good. It's better not to use illegal drugs so that you won't put your life to waste and the country will progress. It's okay, it's okay. Every country has its own way. I think it's not bad. Nowadays, young people, many middle and high school students use illegal drugs. Ipatutupad din siya ng plataforma laban sa pinagbabawal na gamot. On President Duterte's impression was his war on drugs and his determination. Even though his way may not be acceptable here in Taiwan, but his spirit is very admirable. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Taiwan. Grabe! Biruin nyo, habang yung mga tao dito sa Pinas, binabatikos yung drug war ni Tatay Digong. And that's the reason hindi tayo umuunlad. Dahil yung sariling liderato natin, especially si Tatay Digong na ang tanging hangarin lang is mapaunlad ang Pilipinas. Maging safe ang lahat. Pero binabatikos pa rin. I appreciate this, Taiwanese councilor. The fact na yung mga citizen doon, alam ang Jaguar ni Tatay Digong. He is admirable. Wala na talaga tayo makikita isa pang Tatay Digong sa Pilipinas. Well, in this recent campaign, ang isang representative ng Duterte Party List na si Cardena, pakinggan natin yung mga mensahe niya kasi napakaganda talaga. Let's watch the video. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, terorista, at NPA na terorista. Ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso at sumama kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso
300 na kongresista ng bansa, isang Duterte Youth Party List, aapat lamang na bumoto na ma-retain ang SMNI channel sa ating bansa. Ganun po ang aming paninindigan sa Duterte Youth Party List na kahit nag-aalisan na lahat ng kongresista, kami ay naninindigan para sa aming kaibigan, ang susunod na senador, number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo, nung tinanggal ako ng Pangulong Bongbong Marcos, kahit fixed term ako sa NYC, as NYC chairman, yun rin ang linggo kung kailan inatake ang KOJC. At sa tingin ko, kami ni Pastor Apollo Kibuloy, baka makuha pa namin sa aming puso, mapatawad kahit konti, dahil mapagpatawad si Pastor. Pero ang hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte noong huling linggo. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagbubuka ng 240 na kongresista. Well, anyway, in-upload ko na halos lahat ng mga congressmen and women na pumirma sa impeachment cases ni Inday Sara Duterte. Check my channel, andun na lahat. Naka part 1, part 2, part 3, part 4 tayo. Kaya, check, and then, save nyo. Memorize their names if possible, ha? Para sa botohan, zero vote natin sila. Kasi napakagarapalan, napakakapal ng mga mukha ng mga congressman na yun. Let's go. Na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang letrato ng congressman nila sa sobrang galit ng mga taga Davao del Sur. Sana tayong 32 million na lampas ng mga Pilipino ay manindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag niyo iboto! Huwag niyo iboto lahat ng nagtraidor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, terorista at terorista. Nakasign language doon, no? Naka-Duterte. Kaya nga, Grabe, no? Imagine, ha? Ni wala isang Duterte ang tumakbo dyan, ha? Walang pagka-senador, walang congressman. Pero, ang sigaw ng taong bayan, Duterte pa rin. Ganyan kalakas ang mga Duterte. At probably, hindi yan na-realize ng mga kangkong, mga bangag nasa administrasyon na kung gaano kalakas ang support ng mga Duterte. Nagkakamali silang binangga. Nagkakamali sila talaga. Let's find out, ha. Kaya, napaka-crucial yung mga inendorso ni Tatay Digong, mga kadunatics. I stand corrected. I want you to vote straight na. Including Pastor Kibuloy. Kasi grabe, sobrang karapalan yung sa kabila. Gusto pa ni Presidente, ni BBM, na ating Presidente na Bangag. Vote straight sila din, ha? 12-0. Gusto niyang manalo lahat ng inendorso niyang ng mga garapalan, mga mukhang pera din, lahat. Kaya, I want you to vote straight din sa PDP Laban. Let's go. ang panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin natin matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Share, share, share. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traitor at walang utang na loob ng mga kongresista
alam, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil nagpresidente na siya at hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali din sila. Dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Grabe, Duterte pa rin sila, no? Kaya ang aming panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na narito sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. Dahil ang tagumpay ni Pastor Kibuloy, ang tagumpay ni Sara Duterte ay tagumpay ng mamamayang Pilipino. So muli po, mula po sa inyong number 5 Duterte Youth Party List, kami ay lumalaban uli ngayong eleksyon na ito. Kami ay naninindigan kasama ninyo at tayo ang magdadala ng liwanag dito sa bayang nalugmok na ito. Muli po, maraming salamat at masabi natin, tatag lang, tatag lang. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Isang malakas na palakpak naman dyan! Alright, grabe, no? Duterte pa rin ang sigaw ng taong bayan. How much more kung tatakbo si Tatay Digong o si Inday Sara again, na? Grabe. That's why this midterm election is so crucial sa status ni Inday Sara Duterte. Dahil pag makalusot yung mga inendorso ni Bangang, for sure, ma-impeach si Sara Duterte. Kaya, please, vote straight na tayo. Vote straight. Sinabi ko sa post ko na minus Kibs noon, minus Kibuloy, but I want you to vote straight na. Lahat ng mga inendorso ni Tatay Digong, iboto natin. At lahat ng mga congressmen and women na pumirma sa impeachment, check my channel. Andon halos lahat sila. Please, remember their names in your region. Please check and then huwag nyo silang iboto. Kung mamimigay sila ng ayuda, tanggapin nyo. Kasi sa inyo naman yan. Sa inyong pera na yan. Galing yan sa taong bayan. Pero huwag na huwag nyo silang iboto. Maraming salamat po. Bye-bye.